Hallelujah. Thank you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ. And we welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. We praise you. We glorify you. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinululuwalhati, pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya. Mula pa kanina, Panginoon, ay naranasan namin na darama ang iyong presence at ikaw ay aming pinasasalamatan. Diyos, sa gabi ito'y dalahin ko pong kumilos ka na may kalakasan. Kami pong lahat na nandito pagpalain mo. Ano man ang aming mga pangailangan, ito po'y nalalaman mo. Kaya Diyos, dalahin ko pong lahat ng may sakit ay iyong pagalingin sa pangalan po ni Jesus. At umaasa kami na may gagawin ka sa aming buhay. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully. At ang minsaheng ating pagsasalunan, nawa po ito'y sundan ng iyong tanda at himalat kababalaghan. Punuin mo po ng kalwalatian ang lugar na ito at maranasan ka po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating pong purihin ang Panginoon.
yung pinakamalakas, pinakamainang, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit. Take over. Take over. In my heart. In my heart. Purihin po natin ang Diyos. Amen. The importance of calling. Ang kahalagahan ng panawagan. Lahat po tayo tinawag ng Diyos, but few are chosen. Sabi po ng Mark chapter 6, from verse 7 to 13, tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain at balutan, unang pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga-roon. Humayo kayo. O humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao'y dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang Diyos. Siguro po, hindi na tayo aawit ng kasi baka kulangin ako ng oras. Ano po, at least, na-welcome na naman po natin yung Holy Spirit, di ba? At kanina naman po, the highest form of worship is so important sapagkat yung po ay nandito na kasama natin ang Espiritu Santo. Amen. Kaya po, ngayon, itataas na ba ng advance yung prayer request o mamaya? Kasi minsan sinasabi na agad, mamaya na ba? Ngayon na daw po. So itas din po ang inyong mga prayer request at tayo po'y manalangin. Okay? Nakataas na po. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sapagkat patuloy po ang iyong biyaya sa amin. At bilang pagtanaw ng aming utang na loob sa iyo, muli po narito ang aming mga alay at handog, kasama po ang aming muling kahilingan. Na nawa po, anuman po ang aming naisulat na ito na aming hinihiling, kami po'y nagtitiwala sa iyo na ang lahat po ng ito ay iyong tutugunin. At tinaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer na. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, dahan-dahang maupo. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Wala pong sumagot. Sabi ko po lagi, napakahalaga ang pagtugon. No? Yung pong response. Ha? Ang pagsagot po natin sa mga pagdiriwang, lalo na sa misa, sa banal na Santa Misa, at maging sa prayer meeting, ayun po ay pagsang-ayon, pakikiisa.
Kaya mahalaga po yung inyong pagtugon. Ha? Kasi kung hindi po kayo tumutugon, maaaring umuwi kayong bigo. Pero po kapag kayo tumutugon, nangangahulugang kayo ay kaisa. Dahil sabi ng Panginoon, kung saan may 3 o 2 higit na nagkatipon, humingi sa kanyang pangalan, ito'y kanyang inibigay. Mahina. Mahina po. Ayun po ang napakahalaga. If there are 2 or 3 agree, nag-agree, sumang-ayon, tinitiyak ko po na kayo'y tutugunin. Amen? Kaya ulitin ko po, magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer kayong lahat. Amen po ba? So mahalaga po yan, mga kapatid. Ang aking sinasabi, napakahalaga ng ating pag-uusapan, yung pong calling. Sabihin nyo, calling. Ulitin nyo. Calling po, hindi alling. Iba po yung alling sa calling. Yung alling, yung pinag-iihaw. Amen. Ha? Ang ating pag-uusapan is the importance of calling. Ang kahalagahan ng panawagan. No? Maraming mga tao, hindi pinapahalagahan yung kanilang calling o yung panawagan. Pinabaliwala. Salamat kayong mga taga-Kuwait, iba-ibang bansa sa Middle East na nandito, na dati doon naglilingkod, kami nagkita-kita niyan doon. Nung unang punta ng servant leader sa Middle East, di ba? Sa Kuwait. So, nakita ko na nandyan yung inyong calling, di nyo pinabayaan. Naglingkod pa rin kayo dito sa inyong bayan. Kaya kayo'y patuloy na payayamanin at pagpapalain ng Diyos. Meron kasing naglingkod sa ibang bansa, pagdating dito, hindi na nagtuloy. Marami pong ganon. Hindi pinahalagahan yung calling. So, mahalaga po ang panawagan. Ha? Lahat po ng tao ay tinatawag ng Diyos. Walang hindi. Diba? Ayon sa propesiya ni Propeta Isaias at naging sa sulat o sa salita ng ating Panginoon Jesucristo in Matthew chapter 11 verse 28. Diba? Sabi ng Panginoon, "Come to me all of you who are heavy laden and burdened." Lumapit kanya kayo sa akin, kay lahat na nakapapagay, kay lahat na nakabibigatan ng inyong utang. Bakit tayo ano po? Kayuhan niya ay aking pagpapahinahin. Sabi ng Panginoon. At ang verse 29, sabi po doon, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Kaya mahalaga po yung pagdalo, mahalaga yung pakikinig, mahalaga na kayo nandito, nag-aaral, dahil kayo lahat ay tinawag ng Diyos, dahil ayaw ng Diyos na tayo maging ignorant. Marami pong Katoliko na nawala sa simbahan dahil sa kulang sa kaalaman. Napunta sa ibang katuruan. Kaya nawala. Kaya mahalaga yung pag-aaral. Mahalaga yung calling. Mahalaga yung panawagan. Kaya sabi ng Panginoon, mag-aaral kayo sa akin. Sabi ni Propeta Hosea, chapter 4, verse 6, "Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan." Napapahamak. People are perished and destroyed for their lack of knowledge. And those who are lack of knowledge, they are the people who are not listening. Mga taong hindi nakikinig. Dahil ang taong hindi nakikinig, walang natututunan. At ang mga taong hindi nakikinig, hindi nakakapasa sa examination. At ang taong hindi nakikinig, napakababaw ng pananampalataya. Sabi ng Romans 10:17, "Faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God." Kaya mahalaga kayo ngayon ay makinig. Amen. Tapos na po ako. Calling, ano po ba ang ibig sabihin ng calling? Kasi po,
Dito sa ating gospel, yung panawagan ng Diyos sa 12. The 12, they are not only a disciples, but they are apostles. Apostoles. Ano ang pagkakaiba ng disciples to the apostles? Tayo mga disciples, learner, nag-aaral. Pag tinawag na disciples, the followers of Christ. Pag sinabing disciple, a disciplined people of God. Pag sinabing disciple, learners, nag-aaral. Hindi lang nakatunganga, nag-aaral. Apostles, they are the eyewitness. Ang apostol po, sila yung nakakita kay Kristo. Sila yung nahawakan si Kristo. Sila yung nakahalubilo si Kristo. Sila yung nakasalo ni Kristo. Ang tawag sa kanila ay apostol. Apostles. And very special ang pagiging apostles ni Saint Paul, sapagkat si San Pablo apostol hindi kabilang sa 12, pero napabilang bilang apostol dahil sa espesyal na encounter niya si Jesus sa Damascus. Mahina. Para wala akong kausap. Si San Pablo po nung na-encounter si Jesus sa Damascus, si Kristo po'y nakaakyat na sa langit noon. At si Saint Paul ay pinipersecute, inuusig niya ang simbahang itinayo ni Kristo. Inuusig niya na ang unang pangalan ng iglesia ay The Way, o tinawag na, pagdating sa Antioch ay tinawag na Kristiyano. Pero inusig po yun ni Saint Paul. Pero sa kanyang pag-uusig na encounter niya si Jesus doon po sa Damascus, siya po ay hindi nakakabayo, hindi tulad ng ibang preacher na nagsasabing nakakabayo. Wala pong kabayo si Saint Paul, na ang tawag sa kanya ay Saulo. Siya po'y naglalakad noon sa Damascus. At nung naglalakad siya, siya'y nasubasog dahil may liwanag na tumama sa kanyang mata. At yung liwanag na yon ay naging dahilan para siya ay mabulag. Nagkaroon ng parang kaliskis ang mata. At doon narinig niya ang tinig ng Panginoon na ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po yung inuusig ni Saulo? Yung mga followers, yung mga believers, yung mga early church na tinatawag, yung mga taong na unang kasapi sa iglesyang itinayo ng Panginoon. Kasama po doon lahat yung mga apostol, inusig. At si San Pablo na Saulo, ang unang pangalan, siya ang utak para mamatay. Hanggang sa batuhin mamatay si Saint Stephen o si Esteban. At dahil po sa encounter na yon, pinagnilayan niya at doon nag-start ang calling, panawagan kay Saint Paul na pinalitan ang pangalan from Saulo to Pablo. Kapag tayo tinawag ng Panginoon, pinapalitan yung pangalan. At ang nagpapalit no'y ang Diyos. Wala akong kausap. Amen. Ikausap po ba ako? Ayun po yun, mga kapatid. Ako dati, ako tawagin ng Panginoon, ang pangalan ko po ay si Udi. Pag binasa ng iba, Uday, patay. Patay. Pero nung ako tawagin ng Panginoon, pinalitan ng Rex, means king, hari. At yung tunay na pangalan ko ay resurrection, muling pagkabuhay, kaya naman tayo laging buhay na buhay. So mahalaga po, pinahalaga ni Saint Paul ang calling. At
siya'y napabilang sa pagiging apostol kahit na hindi niya nahawakan si Kristo. Pero yung special experience, yung special na encounter niya kay Christ, napabilang siya bilang apostol. Ang hina. Amen? Hindi siya kabilang sa 12, pero napabilang siya sa apostol. Ang 12 kasi yung 12 disipulo na tinawag ding apostles. Okay? So, ang calling, mga kapatid, 30 minutes more to go. Calling, sabi po ng Bible, makinig kayo, calling is God's summoning. Summoning, it means pagtawag. Calling is a God's summoning of individuals. Bawat isa, individual. And people, maramihan, mga tao, to Himself, para makaisa ng Panginoon. Tinatawag individually or a group of person, people, na sabi ron, so that they will belong to Him. Para yung mga tinawag niya at tinatawag niya ay maging kay Kristo, maging pag-aari ng ating tagapagligtas. Kayo ba'y pag-aari ng Diyos? Sigurado kayo? Masarap maging pag-aari ng Diyos. Pag tayo pag-aari ng Diyos, kasi sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ang ating katawan binili ng banal na dugo ni Kristo. So ang ating katawan hindi sa atin. It is God's property. Kaya sabi ron, binili tayo ng banal na dugo ni Kristo. At pagkatapos sabi doon, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos at binili ng banal na dugo ni Kristo ang ating katawan, wala tayong karapatan na ipabago yan. Wala tayong karapatan na patatuan yan. Usong-uso ang tato. Wala tayong karapatan kung anong gagawin mo sa katawang yan. Dahil yan ay pag-aari ng Diyos. Hindi mo dapat ipabago ang anumang bahagi ng iyong katawan. Amen? Mahina. Panawagan, sabi po, so that they will belong to Him, maging pag-aari tayo ng Panginoon, and serve Him. Paglingkuran siya in His world. Sa kalagayan na daigdig ng Panginoon, hindi sa daigdig ng mga patay, hindi sa daigdig ng diablo, kundi sa daigdig ni Jesus. Paglingkuran. Kaya tayo tinatawag. Kaya ano sabi po ng banal na aklat? Calling of the 12, that is specified, tinutukoy sa ating gospel ngayon, tinawag ang 12. Bakit? Yun nga, sabi ko, para maging sa Kanya, sa Panginoon Jesucristo, at maglingkod sa Kanya. Maglingkod kay Kristo. Pero tingnan nyo, isipin nyo, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, di ba? Walang sumagot. Naniniwala ba kayo si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Di ba sabi ni St. Paul sa sulat sa mga taga-Colossians, siya yung larawan ng Diyos na di nakikita. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, di natin kilala ang Diyos. Siya ang Panginoon Jesucristo ang nagpapakilala sa Diyos na ating sinasamba dahil si Kristong nagkatawang tao, siya ang larawan ng Diyos na Espiritu na di nakikita. Kaya pag nakita nyo si Kristo, nakita nyo na. Amen? Eh lahat ng tumanggap kay Kristo, nakikita ko si Kristo sa inyo eh. At kung nakikita ko si Kristo sa inyong katauhan, nakita ko na ang Diyos sa ating mga buhay. Ang hina.
Amen? Amen po ba? Si Kristo, isipin mo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kung tutuusin, kayang-kaya niya. Bakit tatawag pa ng 12? Bakit tatawag pa ng mga katulong? Kasi ang Diyos ay hindi selfish. Ang Diyos po hindi makasarili. Hindi tulad ng tao, makasarili minsan. May mga tao nga naglilingkod na sa Diyos, ayaw pang sumuporta sa gawain ng Diyos eh. Pinag-iisipan yung gawain, ano? Ako galing sa meeting namin sa diretso ako dito. Doon po sa Batangas kasi ang area ko. From Bawan, go here. Pinapapalitan ko sana yung aking outreach. Sabi ng inyong head, kaya-kaya mo yan, sir. Makakarating ka. Kaya at least, salamat na karating tayo. Siguro kung may train na, iiwanan ko na yung sasakyan ko doon sa parking. Pagkatapos sasakay na sana ako ng train na hindi pa pala tapos. Di ba? Kasi nag-meeting kami para doon sa aming General Assembly this coming July 17. Okay? So, kayang-kaya ng Panginoon. Kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos. Pwede niyang gamitin yung kanyang pagka-Diyos. Isang click lang ngayon, pwede tayong mabago. Pero hindi yun ang Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. Kahit kaya niya, gusto niyang ibahagi. Gusto niyang i-share sa atin yung paglilingkod. Kaya mahalaga yung calling eh. Ha? Kasi pag tayo'y tumugon sa panawagan, ika'y nagiging bahagi ng mistikong katawan ng ating Panginoong Jesus. Tayong lahat ay tinawag. We are the mystical body of Christ. At kung si Kristo yung ulo natin, si Kristong ulo ay banal, kaya banal ang simbahan kasi ang nagtayo ay banal. Ay pagkasali ka sa simbahan tinayo ng tao, hindi banal yun. Kasi walang banal, ni isa man sabi ng Panginoon. Kailan tayo magiging banal? Pag nasa langit na tayo. Kasi lugar yun ng kabanalan. Walang makapapasok sa langit pag hindi tayo nag-meeting banal. Kaya nga tayo may purgatory. Kasi kung may bahay dugis tayo, purgatory muna ang puhantukan natin. Pero masarap yung sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15. Yamang ang tumawag sa atin ay banal. Calling. Ang nanawagan sa atin ay Diyos. Yaman anyang ang tumawag sa atin ay banal, magpakabanal tayo anuman ang ating ginagawa. Magpakabanal daw tayo anuman ang ating ginagawa. Naglalaba ka, hindi ka nagrereklamo. Yung ginagawa mo bilang tinawag, ano yung responsibilidad mo, hindi ka nagrereklamo. Umawit ka, hindi ka binigyan ng pamasahe, hindi ka magrereklamo. Umawit ka, hindi ka binigyan ng sandwich, hindi ka magrereklamo. Di ba? Ganun ang tinawag. Eh kung magrereklamo, hindi ka tinawag. Mercenary ka. Humingi ka ng habag, awa. Nagpapaawa ka, nagpapahabag ka. Hindi ka tinawag. Napilitan ka lang. Dahil ang mga tinawag, marami lahat ay tinatawag, pero ito ang magandang sabi ng Panginoon, but you are chosen. Nawa tayo'y kasama sa chosen few. Nawa'y kasama tayo sa kukunting pinilit hinirang ng Diyos. Pag sinabi naman kukunting, hindi ibig sabihin ay ilan lang piraso. Sa Diyos kasi, yung isang araw, 1,000 taon. So sa Diyos, pag sinabing few, marami yun. Kanya lang hindi nangangahulugan lahat. Kasi may bugok. Mayroong itlog na bugok. Mayroong prutas na bugok. Ngayon, sa inyong tanong sa sarili, ikaw kaya'y kasama sa chosen few o ikaw ay bugok? Hindi, di ba? No? Kaya, yung paglilingkod, kasi little by little, every day, yung panawagan, tayo na mamature. Tayo ay nadidevelop, Kaya mahalaga po yun. Yung panawagan. And then, after na tinawag ng Panginoon, matapos po natawagin, ano po?
ang sinabi ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po ang sinabi, mga kapatid kay Kristo. Pinili niya ang 12, tinuruan niya. Train and carry on His mission. Isinama ni Jesus sa misyon ang 12. And after His death, pagkatapos na si Kristo'y mamatay at muling mabuhay, umakyat si Jesus sa langit. Mateo 28:19, pagkatapos na siya umakyat, ano sabi ng Panginoon? Humayo kayo, go! Inuutusan tayo, go! Ang sabi mo naman, tinawag ko, bakit ako pupunta ron? Ayaw ko nga. Bakit ako mag-i-NPG? Wala doon sandwich. Sabi ng Panginoon, go! Hindi sinabi ng Panginoon, stop! Tumigil kayo! Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 28, verse 19, go and make disciples of all nations. Humayuan niya kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, sa lahat ng mga tinawag. Bautismuhan niya sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa Kanya. Yun yung formula ng baptism natin mula sa bibig ni Kristo. Binabautismuhan kahit bata pa, kasi pagkatapos bautismuhan, saka tuturuan, sa ibabaliktad, tinuturuan muna bago bautismuhan. Alin ang tama? Yung sinabi ni Jesus tama. Dahil yung sinabi ni Kristo ay gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos bautismuhan, sabi ni Jesus, turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, sabi niya, ako'y laging kasama nyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Ang hina. Amen. So bilang tinawag, always remember. Tandaan niyo po, always remember. At tingin ako sa orasan, baka ako sumubra. Tandaan po natin, kung ang mga disipulo, the apostles, the 12, ay tinawag ng Panginoon at sila yung sinabihan ng Panginoon, they were our representative on that time. Hindi nangangahulugan yung sinabi ni Jesus sa kanila ay para sa kanila lang. Lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila ay sinabi para sa atin, sapagkat sila ang ating representative nung panahong yun. Ang pagsasabi nila, yes Lord, yung pagtugon nila ay pagtugon nating lahat. Ang hina. Amen po ba? Kaya po yun. At bakit tayo tinatawag? Una, sabi po ng banal na kasulatan, dahil nga si Kristo'y, ang misyon lang ay hanggang 3 years sa lupa. Pagkatapos na siya'y mamatay at muling mabuhay, pag-akyat niya sa langit, we are the one who continue the mission of Christ. Tayo ang magpapatuloy. At nag-umpisa yun kailan? Nung tayo'y binyagan. When we were baptized. Ano bang nangyari nung tayo binyagan? God imparted to us His mission. Nung tayo binyagan, ibinahagi sa atin ng Diyos ang misyon na yon para tayo ang magpatuloy ng misyon ni Jesus. Kaya nung binyagan tayo, ibinigay sa atin ang unang-una, the priestly mission. Ano po ba ang papel ng isang priest? Tayo po'y nagiging kabilang sa pagiging pari from the royal priesthood. Bakit po? We are not ordained. Hindi tayo paring katulad ni Father kanina. Sila po, yun yung office nila, yun yung kanilang dapat na gawin. Pero sa atin, ano yung dapat natin gawin? What are the function? Ano po ang function ng priest? To worship God. Ang sambahin ang Diyos. To know Him better.
ang makilala ng mas malalim pa sa pagkakilala mo ang Diyos. Makilala mo si Jesus. Who Jesus is in your life. Sino si Jesus sa buhay mo? Kaya sabi doon sa awit, I want to know you more. Nais kong ganap at mas malalim ang pagkakilala kay Jesus. At yan ang misyon natin. Kung nais mong makilala, dapat din ipakilala mo sa iyong pamilya. Kaya, pamilya muna. Family first. Mag-start ang iyong misyon sa iyong tahanan. Mag-umpisa sa iyong tahanan. Sa asawa mo, maakay mo. Sa anak mo, maakay mo. Hindi yung pinakikialman mo ang pamilya ng may pamilya na hindi mo pa naakay ang pamilya mo. Dami mo nang naakay na ibang tao, yung pamilya mo hindi mo pa maakay. Hanggang ngayon, naglilingkod ka na, pero yung asawa mo, lasinggero pa rin. Dami mo nang naakay na mga kabataan, yung mga anak mo, lasinggero pa rin. Calling and mission, it begins at home. Sa tahanan. Kung may kung maganda ang pamilya, may magandang bayan. Kung lahat ng bayan magaganda ang pamilya, may maganda tayong bansa. Pero kung wasak ang ating pamilya dahil sumasang-ayon kayo sa diborsyo, wasak ang pamilya dahil sumasang-ayon sa gawa ng kaaway. Yun ngang walang divorce law. Maraming nagkakahiwalay. Gaano pa kung may divorce law? Sino ang apektado? First, the institution that established by God from the very beginning of this world. Ang nag-establish ng family, ng wedding, ay ang Diyos. Maligtas. Maligtas. Sino ang apektado? Pag nawasak ang pamilya, winasak natin yung itinatag ng Diyos. At kapag nawasak ang pamilya, apektado ang mga anak. At kapag apektado ang mga anak, apektado ang kanilang future. At dadami ang mga kabataan na walang kinabukasang maganda. It because family was destroyed because of divorce. Kaya we are against divorce. We are against in culture of death. We are favor in a culture of life. Sapagkat si Kristo ay buhay at buhay nating lahat. Ang hina. Amen? Kaya po mga kapatid, yung ating responsibility, that's our first mission. That we must know God in a deeper, malalim na pagkakilala, deeper relationship. So that we must worship Him in spirit and in truth. Secondly, from our baptism, Jesus imparted to us the mission na tinatawag kingly mission. Sabi po sa gospel natin, sila'y binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Ngayon, sino ang pinapalayas? Asawa, anak, manugang, kasambahay. Sa halip na demonyo ang palayasin, kasamahan sa bahay ang pinapalayas. Tahimik na tahimik kayo. Sabi ng Bible, we need to exercise. It is our mission na palayasin, to cast out demon spirit. Sa mga pari, ang tawag po sa pagpapalayas dyan ay exorcism. Nag-seminar po ako ng exorcism dyan sa Paranaque. At
maganda po. Pero sa charismatic, binigyan tayo ng kapangyarihan. It is a gift. So sabi rito ng gospel, binigyan ng kapangyarihang palayasin ang mga demonyo. Priestly mission is authority and power. At ang authority na yon ay dapat nating exercise. Pag ako po'y may nararamdaman sakit, halimbawa, biglang sumakit yung aking tiyan, papatong ko lang yung aking kamay at i-review ko ang masamang espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. There is power in the name of Jesus. Kapag sinabi mo, in Jesus' name, lumayas ka, maya-maya, wala na. Because we need to exercise that authority and power. Thirdly, is the prophetic mission. Ang papahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang dapat na iasa ang paghayag ng salita ng Diyos sa mga preachers. Kaya nga ngayon maganda nga sa ating banal na misa, sa ating pong simbahan, pinapayagan na yung mga babae nagbabasa ng Biblia. Lector and commentators. Noon hindi, bawal noon, hindi ganun. Ha? Pero doon sa PCP, sa ating pong tinatawag na ano-ano yung in-approve po na ano, ngayon may babae na. Nagpapahayag. Why? Sapagkat it is our mission. Lahat ay dapat ibahagi ang mabuting balita upang lahat ay maligtas. Dahil po 10 minutes na, bibigyan ko na lang na pahabyaw yung bakit mahalaga yung dalawa-dalawa. Dala-dalawa ang pagsusugo ng Panginoon, sapagkat sabi po ng Bible, bakit mahalaga ang dala-dalawa? Una, kapag po dalawa ang magkasama sa misyon, kapag nangihina ang isa, yung isa ang magpapalakas kanya. Ganon din sa mag-asawa. Kaya nga nag-aasawa, may kasama siya, dalawa na kayo, hindi na kayo isa. Hindi na kayo dalawa, isa na lang kayo. At dahil kayo pinag-isa, kayo ang nagpapalakasan sa isa't isa. Pangalawa, when one is doubted in mission, kapag nagdududa ang isa ang nagre-remind sa kanya para hindi maligaw. At yun ang napakahalaga. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, mahalaga yung dala-dalawa sapagkat mas matibay ang lubid na may 3 pilipit na nangangahulugang mahalaga na kapag tayo may kasama, it's better na mayroon kang kasama. Sapagkat sabi nga, 2 heads is better than 1. Mas maganda ang tunay at nagtatagumpay na mga leader ay mayroong brainstorming, pinagsasama-sama ang lahat ng utak at ang lahat ng utak nagkakaisa, maganda ang resulta. Okay, dahil wala na tayong oras, tumayo na po tayong lahat. At tayo po ay umawit ng awit na binigay natin. Taas po ang kamay mo. Hirap ba o pagsubok ang umahanap sa'yo? Problema ba ito o pag-ibig na bigo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatulog? Ang tawag pa niya'y na walang halaga. Pag walang dumating na mga pagpapala, tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa ng mabuting
pasayahin natin yung oras. Patong nyo ngayon ang inyong kamay sa inyong ulo. At awitin po natin ang goodness, Lord. Dahil tayong lahat ay tinawag. Aming nagigawang kabutihan, Lord. I rebuke whatever kind of sickness in Jesus' name. And the power of healing and deliverance. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. From the goodness of God. Of the goodness of God. Panginoon, dalangin ko po ang kagalingan ng lahat ng aking mga kapatid na kapatong ang kamay sa kanilang mga ulo, sapagat sinabi mo, Panginoon, silang sumampalatay na bautismuhan ay maliligtas at ang mga sumasampalatay may kapangyarihan taglay. Kaya naman, Ama, ang iyong mga kamay ang nakapatong sa amin, sapagat ito'y daluyan ng pagpapala. Kaya pinagin ko po ang kagalingan ng bawat isa at sinasaway ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. In Jesus Christ's name. Get out, Satan! Get out! Even fear, sickness, and pain. Get out! In Jesus' name. In Jesus' name. And we claim, Lord, healing and deliverance. We claim, Lord. Father, cover them with your precious blood and always make us holy and worthy, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Everybody say, Amen. Everybody say, Amen. Natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ihahagis ko na po. Tama-tama, may 1 minute pa para ihagis ko ang biyaya nyo. Okay? Handa na kayo tumanggap? Amen. Sasabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin nyo ngayon, I am healed. I am healed. Magaling na ako. Magaling na ako. Sabihin nyo ngayon, I am strong. I am strong. Malakas na ako. Malakas na ako. Sabihin nyo ngayon, I am rich. I am rich. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hawakan ko, kaya naman ako, 69 years old na, good health. Amen. Dati nung may sakit ako, pero lahat nawala ang sakit ko. Wala nang lagi kong dinideklara every morning, every day, that I am healed, I am strong, I am rich. Amen. Kung ano ang sabihin mo, mangyayari sa iyo. Kaya ngayon, isipin mo kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mong pumunta ng Amerika, sabihin mo yun sa Lord. Mangyayari yun, okay? Amen. Okay, may 1 minute pa, okay? Ito na. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po. Nasa Father pa lang po ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang, Holy Spirit. Amen. Yan ang mga Kristiyano, pag nagmamadali ka lagi, walang mabuting result. Diba? Ang gawang dali-dali, walang mabuting nangyari. Amen? Amen. Kaya lahat ng ginagawa ko, hinay-hinay, basta't may quality. Amen. Kaya nung nakita yung mga anak ko, sabi ko, gwapo naman ito, ang ganda naman ito, kasi po, kailangan hinay-hinay, basta't kanila. And may the Lord God bless us all. Ito na po ang blessing nyo. Sambutin nyo na. Unang blessing, ito na! Pangalawa, that is El Shaddai spirituality. It's by faith na tinatanggap nyo. Pangalawa, ito na! And finally, ito na! God bless you. Amen. Let us give thanks to the Lord our God. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Rex, sa iyong magandang mensahe. Gagawin po tayo sa parapol para ipaabot